Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Kahapon ay napag-usapan natin na nagbitaw ng statement ang agent ni LeBron James sa si Rich Paul na hindi pa sigurado si LeBron sa roster ng Lakers sa ngayon at sa ngayon nga daw ay gusto pa din ni LeBron na magkampiyon. Kapag hindi nga daw umayo si Rob Pelinka sa kanyang trabaho ay andun ang posibilidad na humingi ng trade si LeBron sa team na may mas malakas sa tsansang magkampiyon. Ganun pa man ayon sa latest sa balita ng ESPN ay wala nga daw interes ang mga team na makipag-trade kay LeBron. Unanimous nga daw ang sagot ng mga team executives. Ito ay sa dahilan na hindi sila willing magbitaw ng assets para lang magawa ng espasyo ang 52.6 million na sahod ni LeBron sa isang taon. Hindi nga daw handa ang mga team sa bitawan ang mga key piece nila sa isang trade para lang sa isang taon ni LeBron James. Subalit ibang usapan nga kung free agent daw si LeBron at hindi na pinick up ang 52.6 million contract sa Lakers. At dahil ito sa bagong CBA ng NBA na kapag sumobra ka sa cap space at umabot ka sa second apron ay malaking luxury tax ang babayaran mo. Mawawalan ka pa ng mga draft picks, roster spots at mid-level exception. Halimbawa ang Cleveland Cavaliers, kung gusto nga nila na makuha si LeBron ay kailangan nila magbitaw ng 6 players. Yan nga ang dahilan kung bakit walang gustong kumuha sa 4-time MVP via trade. Malaking sugal na nga ito para sa mga young teams. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo kay Jabari Smith Jr. Mukhang naka-jackpot nga ang Houston Rockets sa panibagong kontrata ni Smith Jr. mga kaibigan. Nagkasundo ang Rockets at kampo ni Jabari Smith Jr. sa 5 years 122 million contract extension. At napakalaking bagay nga nito mga kaibigan dahil sa first 3 years niya nga sa NBA ay nag-average din siya ng 13 points and 7.5 rebounds per game sa limited role. At may edad pa lamang siya na 22 years old ngayon. Malaking bagay nga yung nakuha ng Houston Rockets siya sa sahod na less than 25 million per year. Dahil kapag naabot na nga niya ang kanyang potensyal, kaya niya nga maging isang player na nag-average ng 20 points and 10 or 12 rebounds per game, while also playing great defense sa small and power forward position or even sa small ball 5 dahil legit 6'10" nga siya mga kaibigan. Ngayon with Kevin Durant ay inaasahan na parte siya ng starting 5 bilang power forward at hindi niya trabaho ang gumawa ng madaming puntos, bagkus trabaho niyang gawing mas madali ang buhay ni KD sa loob ng court. Siya nga ang mas bata na makikipagpisikalan at makikipag-agawan ng rebound sa pinta. Sa kanya mapupunta ang defensive assignment sa tulad nila Giannis Antetokounmpo. At kapag natuloy ang 2 years 112 million contract extension ni KD sa Houston Rockets, ay ito ang magiging role niya for the next 3 years habang nagpapahinog siya. At kapag umalis na si KD in 3 years, ay umaasa ang Houston Rockets na ready na nga siya to take the next step at maging mas involved sa opensa. At may edad pa lamang siya sa oras na yan na 25 years old. Kung magagawa nga ni Jabari Smith Jr. na mag-average ng kahit 18 points and 10 rebounds per game, ang laking tipid na nga ng less than 25 million per year na sahod nito. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?